But anyway, ngayon pong umagang ito, ang nais ko pong i-share sa inyo ay when the rapture takes place. Yan. Kapag ka ang rapture ay nangyari, ito ay maraming mga pwede nating malaman pagtungkol sa rapture. Pag nangyari ang rapture, ano ang mangyayaring kasunod? When the rapture takes place, are you included? O who are those included in the rapture of the church? And when the rapture takes place, are you ready? Kaya dapat natin maunawaan itong mabuti. Pag nangyari yung rapture, handa ba tayo? Ayan, kapag ka ikaw naintindihan mo ang biyaya, 100% handa tayo. Amen? Praise God. So, ano ba yung tinatawag na rapture? Ang rapture po, yung salita mismong rapture, ay wala mismo sa Bible. At parang Bible, yung Bible, wala mismo yung salitang Bible sa loob ng Bible. Pero ito ay totoo. So, itong rapture, ito po yung ibig sabihin ay pag-agaw, pagkuha ng mga mananampalataya dito sa mundo. Bigla silang mawawala. So 1 Thessalonians chapter 4 from verse 13 up to verse 18. Mga kapatid, gusto naming malaman nyo ang katotohanan. Ayan, kasi marami hindi nakakaalam ng katotohanan tungkol sa mga namatay na para hindi kayo magdalamhati gaya ng iba. Tama ba? Verse 13. Okay. Na walang pag-asa. So, marami kasi talaga walang pag-asa sa na sila ay makakasama. Next verse, verse 14. Okay, in English na. Okay lang kasi sabi ko, pagka umaga, nagpe-prepara tayo for an English service. Kaya pag umaga per service, mix po tayo. Okay, Taglish. If we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Next verse. Anyway, bago yung next verse. Kapag ka ang isang Kristiyano o ang isang tao ay naging Christian, na born again, kung mababasa natin sa Bible, ay ang pagkatawag sa kanila, although namatay, pero considered na natutulog lang. Pag Christians. Kaya nga pagdating ng rapture, gigisingin sila. Yung mga namatay na. Okay? Next verse, sabi rito, for this we say unto you by the word of the Lord. Ito, maganda ito ha. Sabi doon, by the word of the Lord. Okay, ibig sabihin, mula mismo sa Diyos. So confirm na meron talagang rapture. Okay, by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Lagay natin sa Tagalog. Tayo raw po na mga nabubuhay pa. No? At naririto, unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Next verse. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the Lord, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. So ito yung tinatawag na rapture. Ang Panginoong Yesus mismo ay bababa mula sa langit, doon sa third heaven. Yung tinatawag na, the very throne of God ay naroon sa third heaven. No, kasi mayroon tinatawag na first, second, and third heaven. Kaya sa Bible, makikita natin na mayroon tinatawag na heavens, plural. So yung first heaven, diyan sa firmament, ang dinadaanan ng eroplano. Ayan yung second heaven, doon sa kalawakan, and then yung third heaven. So si Jesus daw, mula doon sa langit, sa trono mismo, ay bababa.
No. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout. Merong malakas muna na pagsigaw. From heaven, with the voice of the archangel. So, yung mga anghel, ang kanilang pagsigaw, no? With the voice of the archangel and with the trumpet or trump of God. Mayroong pakakak. So, medyo yung senaryo ay kakaiba. And the dead in Christ shall rise first. Okay. Bago yan, mga kapatid, sa Bible, yung unang pagdating ng Panginoong Yesus nung siya ipanganak para iligtas tayo. Amen? Para tayo ay talagang magkaroon ng pag-asa na hindi na mapupunta sa impyerno kung mananampalataya. So, inihula ni Isaiah na ipapanganak ang isang lalaki na tatawaging Emmanuel o si Jesus. At nangyari nga. Hula yun, nangyari nga. Inihula din ng Bible na siya ay muling babalik. Okay? Kaya lamang, hindi inihula doon sa Old Testament. Okay? Yung pangalawang pagbabalik niya. Inihula yung pagdating niya, pero yung pangalawang pagbabalik, no, the second coming, hindi inihula, kundi naandun na lang sa New Testament. So, may kaunti tayong pag-aaral dito kasi dapat maintindihan nating mabuti yung pangalawang pagbabalik ni Jesus. Kaya sabi ng Bible, huwag tayo maging ignorante. Okay, pag naintindihan natin itong mabuti, tayo po ay prepared sa pangalawang pagbabalik ni Jesus. So, nangyari na yung una, at ngayon, itong pangalawang pagbabalik ay in two phases po ito. Dalawang bahagi. Una, yung pagbabalik ni Jesus hanggang dun lang sa alapaap. Hindi ito kinukonsider na talagang pagbabalik na yung second coming na siya ay bababa sa lupa. So hanggang dun lang siya sa alapaap. Yan ang sabi sa Tagalog ng ating binasa. At sabi doon, yun nga, magkakaroon ng pakakak, pero ang makakarinig lang nito, mga kapatid, yung mga mananampalataya. Dahil ang pangalawang pagbabalik ng Panginoong Yesus, it's a mystery. No, merong mangyayari na hanggang doon lang sa alapaap. At sabi ng Bible, yun daw mga Kristiyano, I'm talking of Christians, na tinatawag na natutulog lang, bagamat patay physically, ay kinonsider ka natutulog lang, sila mula sa kanilang kung saan man sila na ilibing, yan ay ma-change into a glorified body. Pag sinabing glorified body, katulad ng katawan ni Jesus nung siya ay nabuhay na maguli. Tumatagos yan sa anumang concrete na bagay. So, ma-change yan into glorified body. Ibig sabihin po ay ma-change ito na pangkatawang langit. Kasi sabi sa Bible, 1 Corinthians chapter 15, verse 40, at saka verse 44, merong katawang panlupa at may katawang panlangit. Okay, yung katawang panlupa, ayan, given na yan. Yung nakikita. Pero yung katawang panlangit, iba po yun. Glorified body yun. No, talagang yan ay mysterious na katulad ng katawan ni Jesus. So, matapos na sila ay umakyat, ay kasunod doon yung mga buhay pang mananampalataya. Lalo na ngayon sa panahon natin dahil nasa panahon na tayo na talagang imminent ang pangalawang pagbabalik ni Jesus. So, maaabutan tayo na buhay pa at malakas. Natutuwa po ba kayo doon? Hindi na tayo makakaranas ng pisikal na kamatayan. So tayo po yung aakyat. Pero walang alam ang tao na yung mga unbelievers, na ang tawag dito, walang sign, maliban lang na magugulat sila sapagkat magkakaroon ng chaos sa rapture of the church. Pag sinabing chaos, magkakaroon ng
napagkagulat ang maraming tao. Kasi po, pagka ang isang piloto ng eroplano ay Christian, bigla siyang mawawala, sino ngayon ang mag-ooperate ng eroplano? Babagsak yun at maraming mamamatay. Ang mga bus na Christian na ang kanilang driver, siyempre, mababangga. So, magkakaroon ng kaguluhan, pero hindi nila alam kung ano talaga yung nangyayari. Kasi wala nga silang panahon sa Diyos eh. No? Hindi nila alam kung ano yung rapture. Hindi nila alam kung ano yung kung babalik pa ang Panginoong Yesus. Hindi nila alam kasi wala nga silang panahon sa Diyos. Kaya magkakaroon ng chaos. No? Iba-ibang lugar yan, buong mundo. Hindi nila alam, nagkaroon na ng tinatawag na rapture of the church. No? Kaya yun, magugulat sila. Ngayon, merong paniniwala na meron na raw nag-takes place na rapture at yung parang mga ibang grupo ay ni-rapture sapagkat meron daw gano'n na iba-iba ay nara-rapture. Parang katulad daw sa lumang tipan na nawala si Enoch. Hindi na nakita, siya ay ni-rapture. Si Elijah, na dumaan yung chariots of fire, yung karwahe at dinala na siya bigla sa langit. Si Moses, ang paniniwala ng iba ay hindi pinakita sa Bible kung siya ay namatay o ni-rapture. Kaya may naniniwala siya ay ni-rapture. Sapagkat silang dalawa, yung nagpakita kay Jesus, si Elijah at saka si Moses, nung daan doon sila sa bundok in the time of the New Covenant. Okay. So yon, iba-iba ang paniniwala. Mayroon daw partly ay na-rapture. Pero malinaw ang sabi ng Bible, sabay-sabayan. No? Walang initial rapture. Walang secret rapture na tinatawag. Yan ay sabay-sabay kung maintindihan natin mabuti ang Bible. So, tayo mga kapatid ay ma-change into a glorified body. Ngayon, ayan, pinakita na yan. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. There is a natural and there is a spiritual body. Yun ay yung glorified body. Okay. Next na verse doon sa 1 Thessalonians chapter 4. Nasa anong verse na tayo? Ayan. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So hanggang doon lang sa lapaap. And so shall we ever be with the Lord. So doon na tayo maninirahan pagkatapos ng tayo ay umakyat na. Sama-sama po tayo, babalik tayo papunta doon sa kasama si Jesus, doon na mismo sa langit. Kung nasaan daw si Jesus, nandun tayo at siya ay magpakailanman. Diyan na natin makikita yung ating mansion in heaven na sinasabi ng John chapter 14 verse 1 na sabi doon na let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Sabi ni Jesus, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I will go and prepare a place for you. Then when I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Yan ang sabi ng Panginoong Yesus. So doon na tayo sa langit at doon na magkakaroon po ng tinatawag na awarding ceremony. Yung tayo ay talagang harap kay Jesus at dahil tayo ay lumagpas na sa judgment. Kasi ang mga Kristiyano, naintindihan ang biyaya ng Panginoon, ang kaligtasan sa pamagitan lamang ng biyaya, yung sinasabi ng John chapter 5 verse 24, na sabi doon, lumagpas na tayo sa kahatulan. So hindi na tayo hatulan doon, tayo ay makakatanggap na lang ng ating extra blessings from God o yung reward po natin. May rewarding doon. Halimbawa, tatanggapin natin yung crown of faithfulness, yung crown of soul winning, crown of 5 crowns po yon
na major crowds na tatanggapin ng mga Kristiyano ayon doon po sa Bible. So, when the rapture takes place, what comes next? So, yun nga po yung next. No, na habang tayo ay nandoon, nagkakaroon ng pagtitipon and rewarding, mga kapatid, dito naman sa lupa, yung mga naiwan ay, yun, alam nyo na yun, magsasuffer sila sa kamay ng Antikristo. 7 taon yun nakapigatian. Habang tayo ay nagsasaya doon, sila naman dito ay natatakot. Kasi nga, tama yung Bible, na sa panahon na malapit nang dumating ang Panginoong Yesus, marami daw ay manlalamig. Marami mawawalan ng panahon sa Diyos. Kaya mapapansin natin ngayon, grabe, parang mga tao parang makasarili na lang. At kahit na sila ay makapakinig ng salita ng Diyos ay deadma lang. Wala silang panahon sa Panginoon. Parang matigas na ang kanilang puso, ang kanilang isip. Pero mga kapatid, sila pagka ganon, hindi sila tumanggap kay Jesus. Although may religion sila, pero sabi ng Bible, mahalaga yung pagtanggap kay Jesus. Romans 10:9 and 10. No, yung pananampalataya kay Jesus. Kaya pag hindi sila tumanggap kay Jesus, hindi sila naborn again, dahil yun lang naborn again, sabi ng John 3:3, ang makakapasok sa langit. So, pag hindi nila tinanggap si Jesus, sila ay may iwan dito at magsasuffer sila sa kamay ng Antikristo. Yun yung 7 taong kapigatian. At diyan na mag-uumpisa after the rapture, I believe, diyan na mag-uumpisa yung sobrang init ng panahon. Yung climate change. Diyan na rin lalabas yung digmaan. Diyan na rin lalabas yung kaguluhan. Diyan na rin lalabas yung tatakan ng 666. Sabi, nakakagulat talaga, maraming mangyayari. No? So, ang panahon ngayon ay hindi na natin masasabi. Alam niyo po, naborn again ako 1979. Ang tagal na noon, 1979, bago pa lang ang JIL. At sa init ko, sa paglilingkod kay Lord, nagpipreach na rin ako ng second coming of the Lord. Kaya nga naging interesado ako dito noon sa second coming, sa mga nangyayari, sa mga palatandaan. At talagang ang akala na marami, at ang akala ko rin po noon ay si Jesus ay parating na. At iba-ibang mga pastor, preacher, ang nagme-message na, nagbibigay pa nga ng date ng ganitong May. Yan, May din yung noon. At saka meron ding June, merong September. Pero walang nangyari na pagbabalik. Kasi sabi sa Bible, walang nakakaalam kung kailan. Pero meron kang palatandaan. Although hindi mo alam yung date, pero may palatandaan. Kung basa ulan, alam mong uulan dahil merong nimbus clouds, no? Na talagang namumuuna. Ganyan ang nangyayari ngayon, na kung noong panahon namin noon ay malapit nang dumating ang Panginoong Yesus, how much more ngayon, na ilang taon nang nakakaraan? 39 years, mga kapatid, simula nung maborn again ako. At ayan, yang sobrang init, no? Nasabi ay ang mundo raw ay hanggang 2030 lang. Hindi na kaya ang init ng tao. Ngayon pa lang, 2024, ibang bansa ay nakakaranas ng sobrang init. Sa Saudi Arabia, ilan na yung namamatay. Sa Mexico at iba-ibang bansa. Mga kapatid, kaya nga mapalad pa tayo rito Dahil tayo okay lang. Pero may mga na-heat stroke dahil sa heat, yung sobrang init. Pero mga kapatid, ibig sabihin talagang very imminent o napakalapit ng dumating ng Panginoong Yesus o yung rapture of the church. So tuloy lang natin doon sa munod na talata. Comfort one another with these words. The word comfort. So minsan kasi yung mga tao nakakalimot, minsan kinakailangang may marinig sila para sila'y ma-comfort. Okay. Bakit sinabing comfort? Kasi siguro maraming mga Kristiyano siguro hindi nila alam kung sila ba'y mapapasama o hindi. Tama? Siguro sila ay natatakot. Pero sabi rito, wherefore comfort one another with these words.
Yung salitang yun, ang pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, i-comfort natin ang bawat isa. Kung babasahin natin ang Matthew 24 from verse 1, mga kapatid, sabi doon ay, pinakita na doon yung mga palatandaan. Okay? Isa-summarize ko na lang. No? From verse 1 ng Matthew 24, nagtanong ang mga disipulo kay Jesus, kailan matatapos ang mundo? No? At sabi ni Jesus, nagbigay siya ng mga palatandaan, sabi doon, magkakaroon ng balita na magkakaroon ng digmaan. So, matagal ng panahon na iba-ibang bansa ay nagkakaroon talaga ng digmaan. No? At ngayon, sobrang grabe na yung balita ng digmaan. Siguro, hindi na po ito biro, itong digmaan na ito. Okay? At ang digmaang ito ay pangmalakihan na. Hindi na lang bansa sa bansa, kundi pag sinabing World War III, ito ay pangkalahatan. At hindi po ito biro. Pero ang maganda dyan, sabi ni Jesus, huwag kayong magulumihanan. Yun ang maganda doon. Amen? Yun ang maganda doon. Huwag kayong matakot. Pagka tayo ay merong kapayapaan, na tayo ay anak ng Diyos, at tayo may buhay na walang hanggan, ano't anuman ang mangyari sa kapaligiran, mga kapatid, hindi tayo dapat matakot. That's why Jesus said, the Word of God says, comfort one another. No? Comfort natin ang bawat isa. At mawala yung takot sa atin. No? Dahil hindi kasi biro ito itong mga darating na panahon. No? Na talagang, imagine, hindi ka makakabili pag wala kang tatak ng 666. During my time, that was 30 years ago, more than 30 years ago, may nababalita na, hindi lang 30 years ago, no, mga ilang taon nakakaraan, may nababalita na nagtatatak daw ng 666. At doon sa mga resibo, may mga 666 na. Lahat ng mga marami ng mga 666, mga kapatid. Lalo na ngayong panahon natin. Hindi biro na pag wala kang tatak ng 666, kasi sabi ng Bible, yung 666 ay tatak ng beast o ng diablo. No? Pag nagpatatak ka, doon ka makakabili, kaya lang pupunta ka ng impyerno. Pag hindi ka nagpatatak, hahabulin ka naman kahit saan ka magpunta. Kahit magtago ka, no? Kahit magpunta ka sa bundok, kahit magpunta ka at ka ng kuweba o bahay sa ilalim, madidetek ka pa rin because of the technology today. No? Yan ay, wala pa yung technology ngayon na talagang mahanap ka, pero pinropisay na sa Bible. That's why, ang Bible po ay talagang mula noon hanggang ngayon, updated dyan, at yun ang talagang mangyayari. Because the Bible, the Word of God is settled in heaven. Yan ay, nandyan na yung mangyayari sa buong mundo from beginning to end. Kaya yan po mga pagdating po ng rapture of the church at naiwan ng tao, mga kapatid, yun ang nakakatakot para sa iba dahil nga po, pag hindi ka, pag wala kang tatak, ay hindi ka makakabili. So, paano ka mabubuhay, mga kapatid? So, ang pinakamahalaga ngayong panahong ito ay ikaw ay maghanda. At wala nang iba pa. Ang paghanda po ay hindi po iyong material. Alam niyo po ba, mga kapatid, marami ngayon ay naghahanda sa sa digmaan. Hindi niyo po ba alam na sa bansa po natin, yung mga mayayaman at may pera, marami nang umalis dito? Dahil nga diyan sa banta ng gera sa West Philippine Sea. Hindi po kasi binabalita yan sa mainstream media. Ilang libo ang dumating sa Subic Bay, mga pangdigma, mga tangke, at ilang tropa ang dumating. No, yung troops, lately, I think mula sa Germany, 50,000 troops. Meron sa Palawan, meron sa South, sa North, iba-ibang bansa. Kaya, itong mga umaalis sa atin, may kakayanan ito. No? Nakamonitor kasi po ako dahil may mga reliable source na ating namomonitor. Kawawa naman itong walang pera,
para makaalis dito. Ang pinakamahalaga ay spiritual readiness. No? Yun ang pinakamahalaga kasi marami ngayon nagpe-prepare ng physical, material. Talagang security nila ang inaalaala nila. At marami na talaga pong umalis. Sa ibang bansa, yung mga napakayayaman, nagpagawa na sila ng kanilang tahanan sa ilalim ng lupa. Matagal nang ganyan, na meron ganyan nga, dahil talagang ang katutunguhan ng mundong ito ay pagkawasak. No? Lalo na ngayon na ang mga may pera, sobrang nagpagawa na sila, nag-stock na sila ng mga pagkain doon sa kanilang tahanan sa ilalim ng lupa. Nagpagawa na ng mga bunker. Paano yung mga may hirap? Paano yung walang pagpagawa? Paano dito sa Pilipinas, mga kapatid? Pero our God is fair. Kaya ang mahalaga ngayon, mga kapatid, ay tayo ay maging prepared spiritually. No? Dahil yan po ang pinakamahalaga. Huwag na nating isipin yung rangya, yung ano pa mang mga matitinding plano mo sa buhay mo na good for 50 years, 30 years, 50 years. Medyo sa nangyayari sa panahon ay hindi na po practical. Ang intindihin natin ngayon ay paano pagkakapag-serve kay Lord kapag ikaw ay na-born again na. Ang intindihin natin ay paano tayo magagamit ni Lord sa kanyang kaharian upang ang ating mga mahal sa buhay talagang makakilala kay Lord. Paano tayo talaga gagamitin ni Lord? Katulad nito, sa mga iba-ibang simbahan at maging sa atin din, makikita natin na maraming tao ay walang panahon kay Lord. Tama po ba? Concerned lang sila sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, sa kanilang ikabubuhay. Pero nakalimutan nilang maghanda ng kanilang pangsarili na spiritual. Kahapon, nung ako ay nagme-meditate, nalagay sa puso ko po na yung mission and vision ng Victory of Christ Church. At ang mission po na ito ay hindi nagbabago simula noong 2004. At yun yung ating gagawin ngayon na paglilingkod kay Lord. Ang mission po natin kasi ay REAP. R-E-A-P. R-E-A-P. Yun yung mission nilagay ng Lord sa aking puso. Dito po sa BOC, that was 2004 nang ipanganak po ang ministry na ito. Yung RIP po ay, yung R doon ay reach out to the needy, the depressed and the frustrated, so they can find hope, encouragement, acceptance, and love. And then yung E ay equip the believers for a significant ministry. Pag sinabing equip, kaya tayo nag-aaral pag Miyerkules para tayo ma-equip at mag-evangelize tayo at tayo ay talagang magamit ni Lord para bago masira ang mundong ito ay maraming maligtas. First of all, ang ating mga mahal sa buhay. And then yung A ay accelerate evangelism, winning the lost at any cost. Ibig sabihin, accelerate, pabilisin yung paghahayag ng salita ng Diyos ng kaligtasan. Winning the lost at any cost. Talagang kahit na ano ang halaga, basta tayo makapagdala ng kaluluwa sa harapan ng Diyos. And then yung letter P ay prepare the church for the coming of the Lord. So ito pong sineshare ko po sa inyo na rapture of the church. Ito po ay preparing the church. And praise God, naintindihan po natin ang biyaya simula nung 2014. No? At lalo tayo naging inspired and encouraged na tayo pagdating ng pangalawang pagbabalik ni Jesus, tayo 100% ay kasama. Palakpakan natin si Lord. Wala pong duda doon. So prepare the church for the second coming or for the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay. Ngayon, tayo dito, mga kapatid, alam ko yung mga regular na tayo ay nakakadalo at nakuha niyo po yung mensahe ng pagiging Kristiyano. Okay. Talagang tayo ay 100% ligtas. How about, kung meron man po na, lalo na sa nanonood sa social media,
Ngayon, ito yung very relevant message na ang Diyos, ayaw niya na tayo ay mapahamak. Gusto niya lahat ay talagang magbalik loob sa Diyos at tayo ay maging handa. Ayaw ni Lord na mayroong maiwan sa kanyang pangalawang pagbabalik. Kaya nawa ay talagang magkaroon tayo ng panahon sa Diyos. Marahil ang iba ay busy sa kanilang mga negosyo, busy sa maraming mga bagay. Ito na ang panahon na talagang tayo ay magkaroon ng pagbabago ng isip. At ang paghandaan natin ay yung talagang pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. As I close, mga kapatid, yung pong tinatawag na second coming ng Panginoon. Kasi yung first phase na nabanggit ko kanina, yung si Jesus ay hanggang doon lang sa alapaap. But the second phase of the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ, yun yung tinawag na Day of the Lord. Na after ng 7 years na kapigatian sa lupa, muli babalik si Jesus, pero siya ay bababa na dito sa lupa, hindi na doon hanggang sa alapaap lang. Nung si Jesus sa alapaap, doon tayo nag-meet, tapos ibinalik tayo, sinama tayo doon sa kalangitan para sa ating everlasting, yung pangwalang hanggang buhay. Ngayon, pagdating ng tinatawag na yung second coming mismo, ang mga anak ng Diyos naman ay kasamang ng Panginoong Yesus na bababa dito mismo sa lupa at magkakaroon po ng tinatawag na millennial reign na 1,000 years na tayo po rito ay tinatawag na New Jerusalem. Kaya mapalad ang mapapasama sa rapture of the church. Kasi pagbabalik ng Panginoong Yesus, kasama tayo dito sa lupa after ng tinatawag na Battle of Armageddon, yung lahat ng mga sundalo na mga Antichrist, sa pangunguna ng Antichrist, makikipaglaban kay Jesus. Yun yung tinatawag na Battle of Armageddon, pero it is another teaching. And then, dito sa lupa ay magkakaroon na talaga ng tinatawag na millennial reign or yung 1,000 years na walang kasalanan, walang sakit at karamdaman, puro enjoyment ng buhay natin. Kaya masarap na talagang tayo ay nasa Panginoon. Masarap na tayo mapasama sa rapture of the church. Kaya habang tayo naririto, yung buhay po natin. No? Ang ating mind, i-renew natin day by day. Romans chapter 12, verse 1 and 2 and 3, magkaroon tayo lagi ng renewal of our mind. Na talagang mabuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Purified life, na talagang ang Diyos ang ating nabibigyan ng karangalan at kaluwalhatian. So ngayon nais ko pong manalangin at kayo po'y ipanalangin, lalo na yung mga nanonood sa social media na ito. Lahat po tayo narito, tumayo po tayo lahat. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat po Panginoon sapagkat ngayong panahong ito ay naunawaan namin ang pagbabalik mo Panginoong Yesus na kung saan kukunin mo ang mga mananampalataya. Maraming tao ay hindi nalalaman ito sapagkat marami walang panahon sa iyo Panginoon. Pero salamat sa isang lugar na ito, ang mga naririto ay may panahon sa iyo, Panginoon, na makinig ng iyong salita at nagnanais din na ikaw ay paglingkuran, Panginoon. Lord, in Jesus' name, hallelujah, hipuin niyo po ang bawat isa at ang nanonood, Panginoon, sa social media na ito. Mga kapatid, kung kayo po ay nanonood saan man kayong lugar naroroon at kayo hinipo ng banal na Espiritu, gusto niyo po maging handa sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, isang simpleng panalangin lang po. Mula sa inyong puso, sabihin po natin, Panginoong Jesus, marami pong salamat. Mahal na mahal mo ako. At nais mo na ako'y maligtas.
maligtas. na ako'y maligtas. Binubuksan ko po ngayon Binubuksan ang aking ko po puso. ang aking Pumasok puso. ka, Panginoong Jesus. Pumasok ka, Ikaw na Panginoong ang maging Jesus. Panginoon Ikaw na ang at maging sariling Panginoon tagapagligtas at sariling ng aking buhay. tagapagligtas ng aking Marami buhay. pong salamat Marami pong sa buhay na salamat walang hanggan. sa buhay na At walang ako'y hanggan. nananampalataya At ako'y nananampalataya dahil sa iyong biyaya dahil sa na iyong ako'y biyaya iniligtas mo. na ako'y iniligtas Ako'y mo. makakasama Ako'y sa makakasama pangalawang pagbabalik mo. sa pangalawang pagbabalik Panginoong mo, Jesus. Panginoong Jesus. Salamat po. Salamat At dalangin ko Ang dalangin ang ko, mga mahal ko sa buhay ang mga mahal ko sa ay buhay maligtas din ay maligtas at din. makasama At sa makasama pagbabalik mo, Panginoong sa Jesus. pagbabalik mo, Panginoong Salamat Jesus. po Salamat po sa pangalan ni sa Jesus. pangalan